dito, hingi kayo sa Diyos kahit wala pa kayong budget. Sabagat ang budget ay galing sa Diyos. Praise the Lord! Amen! Hingi kayo na para sa gawain. Sa pamamagitan ng pananalangin na may pasasalamat sa hiningi mo para sa gawain ito. Panginoon, gusto namin ng isang malaking church. Yung church na makikita ng mga tao para marinig nila ang mensahe dito. Isang church na nasa paligid ay maraming tao. At yung mga taong yun ay nangangailangan. At ang pangangailangan nila ay nasa loob ng church. Naiintindihan niyo ba? Praise the Lord! Amen! Kahit hindi ko kilala ng taong yan, at nalaman na balitaan niya na namimigay dyan, di kaya siya pupunta. Sasabihin ko sa inyo, nung time na naghanap ako ng trabaho, nakita ko lamang nakapila. Hindi ko alam anong meron. Pero dahil kailangan ko ng trabaho at nalaman ko na yung pilang yon ay para sa isang trabaho na pwede sa akin, pumila ako. At nakuha ko ang trabaho, hinahanap ko. Praise the Lord! Amen! Anong ginawa ko? Nagtanong ako, anong meron dyan? At nang malaman ko na meron doon ay kailangan ko, ang requirement, pumila ako. Ha? Kaya ang kailangan natin ay ano? Magkalaman tayo. Praise the Lord! Amen! Magpunuan tayo para makita ng mga tagalaba na dapat din silang pumila kapag tayo'y puno at mapupunuan din sila. Praise the Lord! Amen! Spiritual ito, pinag-uusapan natin. Di nakikita ng dalawang mata. Pero yung puso mo ang magsasabi kung meron ka o wala. Di kayang tanggapin ang kaisipan mo sapagkat ang laman ng isip mo ay puro problema mo. Pero ang puso mo ang magsasabi. Kumukontra ang isip, bagat ang isip konektado sa mata. Nakikita ng mata ang sinasabi ng isip mo. Pero ang puso mo ay hindi nakikita ang sinasabi. Amen! Kaya kapag nag-aaral ka, sasabihin, hindi ko nga alam bakit labis kitang mahal. Praise the Lord! Amen! Bakit labis tayo mahal ng Diyos? Sa kabila ng tayo ay makasalanan. At ang pagtalikod natin sa Diyos, sa kabila ng tayo ay kanyang minamahal. Tayo pilit pa rin tumatalikod. Sa kabila ng alam ba natin na siya ang supplier ng lahat ng ating kailangan, talikod pa rin tayo ng talikod. Patuloy pa rin tayo minamahal ng Diyos. Praise the Lord! Amen! At ano ang nagsasabi ng pagmamahal? Puso. Pagkat nararamdaman. Amen! Praise the Lord! Praise the Lord! Amen! Pasalamat kayo. Kunti kayo. Pasalamat po kayo. Pagkatapos ng salaan, nasala kayo. Kaya yung hindi! Laban! Praise the Lord! Amen! Malungkot. Anong gusto nyo makita? Pag ganun? Sa mga messages nyo, kapag masaya kayo, meron pang ngiti na makikita. Ha? Pinagsamang ano? Colon at saka ano? Close parenthesis. Wow! Kapag gusto nyo iparang doon sa kausap nyo na masaya kayo! Praise the Lord! Amen! At gusto natin iparang sa Diyos na masaya tayo! At paano makikita? Gumawa ka para maipaalam mo sa Diyos na nagagala ka.
Nagagalak ka pa rin. Sino nagagalak? Pagkatapos na masang kamay, sino pang nagagalak? Sino nagagalak? Praise the Lord, amen! Kapag kailangan ka pa sa loto, kapag nagalak ka? Ganun yan ba? Kapag may nagsalita ba sa stage, politician, nagalak ka. Kapag ang dami yung propaganda, ang gaganda. Ha? Kaya nga, propaganda ganda. Ha? Kapag natuwa ka sa speaker, tataas mo na ba kamay mo? Praise the Lord, amen! Praise the Lord, amen! Praise the Lord, amen! Hanapin mo yung speaker. Yes, what can I do for you? Nagagalak ka! Praise the Lord, amen! Praise the Lord, amen! Nagagalak ka! Praise the Lord, amen! Praise the Lord, amen! Praise the Lord, amen! Praise the Lord, amen! Praise the Lord! Kaya ang tao nalulungkot kapag pinapakinggan ang distraction. At ano yan? Problem. Do your best. Praise the Lord, amen! Do your best. Praise the Lord. Palawangin niyo ang ibig sabihin ng do your best. Who is your best friend? Jesus. Best friend. Praise the Lord, amen! May hinahanap ba ang best friend mo? Ngayon, alam mo na kung sino ang best friend mo. At may hinahanap ang best friend Praise the mo. Lord, amen! Praise the Lord, amen! Bibiguin mo ba siya? Ha? Bibiguin mo ba yung best friend mo? Yung best friend mo ang nag-save sa'yo nung nalululod ka. Kaya ang gagawin mo, ipapakita mo ang lahat ng pagbabalik ng utang na loob mo sa best friend mo na nagligtas sa buhay mo! Praise the Lord, amen! Sapat ba sabihin ng salamat? Sapagkat niligtas mo ang buhay ko. Sapat ba yun? Magbibigay ka na regalo sa kanya. At hindi mo siya makakalimutan. Pagkatutang mo sa kanya ang buhay mo. Praise the Praise Lord, the Lord, amen! amen! Ang ganda ang mga nagdami na babayo sa Diyos, ano? Aba, ang mga kaluluwang namamatay na ay dapat mabuhay muli. Praise the Lord, amen! At yun ang best gift nyo sa Diyos. Ang buhay na ibabalik muli sa piling ng Diyos. Praise the Lord, amen! Kapag nagbigay ka pa ng regalo, nakasimangot ka. This is my gift. This is my gift. This is my gift! Praise the Lord, amen! Kaya kung naglilingkod ka sa Diyos, gaano man kahirap, ngumiti ka. Pagkat nagbibigay ka ng regalo sa Diyos. Praise the Lord, amen!
Hindi na kailangan sabihin, mag-akay ka, mag-akay ka, mag-akay ka. Hindi na kailangan sabihin niya, sabihin mo sa sarili mo. Hindi na kailangan sabihin kapag ikaw magsabi sa sarili mo, kailangan ko magtaka kahit isang kaluluwa. Bayad ko sa utang ko sa Diyos. Praise the Lord. Amen. Ay naghahanap sa Diyos at nasumpungan ko siya. Ang sabi ko, Panginoon, gusto kong maglingkod sa iyo. Why? Nakuha ko na yung regalo ko eh. At gusto ko siyang salamat. Kung ano yung tinanggap ko, yun, gusto ko ibalik sa kanya. Praise the Lord. Amen. Dahil wala namang ibang kailangan ng Diyos mula sa ating ni anuman. Isa lang, buhay ng tao ibalik sa Diyos. Praise the Lord. Amen. Ano ba ang lahat ng ginanap natin mula sa Diyos? Hindi niya kailangan. Yung damit, bigay ng Diyos yan. Hindi niya kailangan yan. Ha? Ano ang kailangan ng Diyos na lingasahan mula sa atin? Yung ibigay niya. Ano? Buhay. Praise the Lord. Amen. Kaya kung kailangan ng Diyos, wala namang alay sa gawain ng Diyos, siyempre, ang tatanggap nun, ang lingkod ng Diyos. Pero ang best na regalo sa Diyos, yung buhay muna niyo. At kung tumanggap na kayo ng buhay mula sa Diyos, buhay pa rin ang dalhin at ialay patuloy sa Diyos. Yun yung buhay ng mga mahal sa buhay. Praise the Lord. Amen.